Hello guys, it's me, Pinay Vlog from Hong Kong. Guys, ito kami ngayon nag-iimpake ng balikbayan box papunta ng Pilipinas. Ayan po. Alam nyo guys, ang ginagawa namin dito sa Hong Kong, nag-iipon kami ng pangbalikbayan box namin, para siguro kung ang iba nag-iipon ng 6 na buwan, ang iba naman 1 taon, ganon. Yung mga ibang mga ka-OFW ko dito sa Hong Kong na maliliit ang bahay ng amo na kagaya ko na hindi pwede mag-stock dito, hindi pwede mag-ipon dito sa loob ng bahay, ang ginagawa po namin, pinapa-storage namin sa cargo company. Tapos saka namin box yun, ipapadala sa Pilipinas. Para sa akin guys, mas advantage sa akin ang magpadala ng balikbayan box sa Pilipinas ng mga grocery. Kasi po, kasi pag nagpadala ka ng cash na pera, halimbawa 5,000, sasabihin mo sa pamilya mo sa Pilipinas, mag-grocery, i-grocery nila lahat yun. Imposible na i-grocery nila yung pera yun eh. Hindi na nila i-grocery yun. Gagastusin nila yun sa ibang gastusin. Kasi ang iba naman, tamad na mag-grocery. Kaya, mas gusto ko ako yung magpapadala ng box. Kompleto yun. Sa grocery, kompleto yun. May pang sabon sa plato, may pang sabon sa damit, may pang sabon sa pampaligo, shampoo, lahat-lahat kompleto, Colgate, lahat, basta kompleto yon. Tapos sa mga pagkain naman ng mga dilata, tinitingnan po yung hindi pa mag-expire. Kasi pag ako nagpadala ng balikbayan box, good for 1 year yon, o kaya 6 months. Ganon ang ginagawa ko. Kaya, ayan, ayan yung mga ka-OFW ko dito sa Hong Kong, siguro nakaipon na rin sila, kaya nag-iimpake na rin sila. Ayan. Tsaka pag ikaw pag kami nag-iimpake dito sa Hong Kong, nilalagyan namin ng sapin sa yung box, nilalagyan namin ng halimbawa kumot, bedsheet, ganon, kasi bago ilagay yung grocery. Kasi marami nang nangyayari daw, hindi pa nangyari sa akin to dito sa A-Freight, na napupunit daw yung box, tapos nawawala yung sa loob, kung ano yung nilagay nila sa loob ng box. Ang ikakatwiran naman ng cargo, na napunit daw sa biyahe. Pero kapag may sapin, may sapin na kumot, once na napunit yung yung box, tapos napunit din yung sapin na doon na nilagay ko, halimbawa, sinadya talaga yun na ninakaw. Imposible lang pag napunit yung box, mapupunit din yung kumot. Nakaka-imposible na yun. Kaya, pero sa akin hindi pa naman nangyari. May naririnig lang ako sa ibang cargo company. Pero sa A-Freight hindi pa nangyari sa akin yan. Kaya yan, gano'n ang ginagawa ko. Tapos ayan, mga Pilipina to, mga ka-OFW ko dito, A-Freight talaga sila. Ayan, yung lugar na yan, halo-halo dyan na ang mga nag-iimpake. May mga Indonesia, ayan, may mga Indonesia din dyan. Ayan yung sinasabi kong sinasapi na namin. Yan. May mga Indonesia, yan, may mga, basta halo-halo dito. Napakahirap, alam nyo, pag ako nag-iimpake, tapos mamimili ka ng grocery pa ng iba, pag nag-iimpake ka, kinabukasan, hindi na ako makatayo, dahil ang sakit-sakit na ng katawan ko. Ang hirap-hirap po mag-iimpake talaga, sa totoo lang. Ayan. Busy ang mga tao. Buti na lang yung mga Chinese, kahit nakikita kaming nag-iimpake, hindi sila nagagalit. Kasi kalsada yan eh. Daanan talaga yan.
ang mga Chinese, maunawain din sila eh. Yan. Mga Indonesia. Mga Indonesia sila. Super Jumbo. Yan ang buhay ng mga Pinay dito sa Hong Kong. Kaming mga OFW. Yan. Malapit yan sa palengke eh. Winter na dito sa Hong Kong, kaya ganyan nakasweater yung mga nag-i-impake. Indonesia shop. Nandyan yung lahat ng pagkain ng Indonesia. Mga ano yan, yung mga noodles.